Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwento po natin ngayong araw ay tungkol sa magkapatid na sina Tomas at David. Si Tomas ay dating isang matadero. Nagsikap, nag-ipon, at nagtiyaga hanggang sa magkaroon siya ng kanyang sariling pwesto sa palengke. Meron na siyang asawa at isang anak. Samantala si David naman ay isang binatang pasaway na walang alam kundi ang magbisyo at magsugal. Nagre-rebelde siya dahil ang akala niya ay may ipinamanang pera sa kanyang kuya. Ang gusto niya ay mabilisang pagyaman. Dahil sa kagustuhan niyang ito, nasilaw siya sa alok ng isang matandang babae. Nadadalhin siya sa lugar nito at magtatrabaho bilang isang matadero o tagakatay. Kapalit nito ay limpak-limpak na salapi na kikitain niya galing sa mayayamang customer sa palengke ng mga aswang. Ano kaya ang naghihintay kay David sa lugar na yon? Totoo kayang yayaman siya sa bagong trabaho na kanyang pinasok? Samantala si Tomas, nang malaman niya ang tungkol sa lugar na yon, nagdesisyon siyang iligtas ang kanyang pinakamamahal na kapatid. Subalit sasama nga kaya si David sa kanya? Ano ang magiging kapalaran ng dalawang matadero sa palengke ng mga aswang? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. David, ilang beses ko na ba sinabi sa'yo? Natigilan mo na yung pagsusugal mo. Hindi yan makakabuti sa'yo. Bakit ba tigas-tigas ng ulo mo? Ano ka ba naman, kuya? Di na ako nagsusugal, ha? Matagal na akong huminto, no? Sinungaling. Huwag mo nga akong gawin tanga. Alam ko nagsisugal ka pa rin. May nakapagsabi sa akin kanina na natalo ka daw ng halos 10,000 piso kagabi doon sa sugalan ni Mang Feliciano. Sino naman nagchismis sa'yo nun? Buisit yun, ha? Huwag ka nga nagpapaniwala sa chismis, kuya. Anong chismis ang sinasabi mo? Eh, yung nagsabi sa akin, mismong kasama mo sa lamesa kagabi. At hindi lang yun ang sinabi niya sa akin. Nung wala ka na raw pera, nagdagdag ka pa ng utang para maituloy mo yung pagsusugal mo. Nako, level up ka na. Hindi ka na lang sugarol ngayon. Dakila ka na rin sinungaling. Natahimik si David nang marinig ang mga salitang yon galing sa kanyang kuya. Bigla siyang nahiya. Nag-init ang kanyang tenga at hindi alam kung saan ibabaling ang tingin. Hindi na niya alam kung paano pa siya lulusot, lalo't nahuli na siya. Hindi lang sa kasinungalingan, kundi pati na rin sa kanyang kaadikan sa pagsusugal. Maya-maya pa ay pinilit niyang ngumisi at pinunasan ang kamay niyang may bahid pa ng dugo. Tumigil siya sa tabi ng isang mesa kung saan nakapatong ang iba pang mga kutsilyo na ginagamit nila sa pagkatay at pagdagdad ng mga karne na kanilang ibibenta. Seryosong nakatingin pa rin si Tomas sa kanyang nakababatang kapatid. O ano? Nananahimik ka na dyan sa tabi. Anong gusto mo? Kuya naman eh. Huwag na natin palakihin to, oh. Oo, natalo ako kagabi. Pero hindi naman palagi. Eh, gano'n naman talaga sa sugal eh. Swertihan lang. Minsan talo, minsan panalo. Anong klaseng katwiran yan, ha, David? Hindi mo ba nakikita? Nalulubog ka na sa utang dahil dyan sa kakasugal mo. Mababayaran ko din lahat yun, kuya. Mababayaran.
Kuya, hayaan mo na lang kasi ako. Hindi na ako bata para pangaralan mo ng ganyan. Saka isa pa, pera ko naman yung pinasusugal ko ah. Hayaan mo naman ako magdesisyon kung saan ko gagastusin ang perang pinaghirapan ko. Hindi ko naman hinihingi sa'yo mga perang pinasusugal ko ah. Hindi mo talaga ako naiintindihan, no? Oo, pera mo nga yun. Pero kapag nagkaroon ka ng problema dyan, sino ba lalapitan mo? Di ba ako rin? Ako rin ang aayos ng gulo mo. At ako naman, syempre, kapatid kita. At hindi rin naman kita matitiis. Sama na ako sa problema mo. Ang OA mo naman, kuya. Masyado ka ng advance mag-isip ah. Relax ka lang. Hindi kita isasali dito. Sa ako magka-problema man ako ang bahala. Marunong akong magdala. Kalokohan mo. Puro ka nalang yabang. Marunong ka magdala. Tama ka na, kuya. Ayusin na lang natin ang mga paninda. Malapit nang magbukas ang palengke. Huwag na natin gawing malaking issue to. Simpleng bagay lang naman to eh. Simpleng bagay. 10,000 yung tinapon mo sa isang gabi lang. Alam mo ba kung ilang kilo ng baboy at baka na ang mabibili nun? Nagpapakahirap ka sa katayan, tapos lulustayin mo lang sa sugal? Mag-isip ka! Aba! Muling natahimik si David, pero kita sa kanyang muka ang unti-unting pagkapikon sa mga sinasabi ng kanyang kuya. Dinampot niya ang isang kutsilyo at mariin niya itong hinawakan. Hindi niya kayang tanggapin na mali siya, kahit alam niyang totoo lahat ng sinasabi ng kanyang kuya. Sa isip niya ay gusto niya nang lumaban, pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Kuya, sadali nga lang. Bakit ba palagi ka na lang ganyan? Lagi mo na lang ako sinisermonan. Hindi ba pwedeng minsan hayaan mo naman ako? May sarili rin naman akong desisyon na. Hindi na ako bata. Hindi naman kita tinatrato bilang isang bata. Pero bilang kuya mo, responsibilidad ko pa rin na ipaalala sa'yo kung alin ang tama at mali. Hindi ko mapapayagan tuluyang ka malugmok dyan sa bisyo mo. Gusto mo ba magaya sa mga kabarkada mo na pabalik-balik sa kulungan dahil sa palaging nahuhuli sa sugalan? Iligal ang pasugalan ni Mang Feliciano. Alam mo yun, David. Gusto mo ba na maging ganun din ang takbo ng buhay mo? Sige nga. Hindi naman ako sila, kuya. Hindi mangyayari sa akin yun. Promise. Saka sige na. Para matigil na to. Pangako, kuya. Hindi na ako magsusugal. Oo na. Last na yun. Lasing ko leeg mo eh. Ilang beses mo na ba sinabi sa akin yan, ha? Puro ka las. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Ano ba nakukuha mo sa pagsusugal? Hehehe, marami. Hindi mo kasi naiintindihan kasi nga hindi ka naman nagsusugal. Pero kasi, sa pagsusugal, kuya, may thrill. Hindi lang to basta pera lang. Para tong isang matinding laban na kapag nanalo ka, na nakaka-excite at nakaka-proud. Para bang nananalo ka sa isang gera. Masarap sa pakiramdam, kuya. Subukan mo. Tumigil ka. Dinamay mo pa ako. At saka ano naman laban ang sinasabi mo, ha? Hindi ka mananalo dyan. Kasi kalaban mo mismo ang sarili mo. Sa huli, kapag lulong ka na, hindi lang ikaw at ang bulsa mo ang mauubos, kundi pati ang magandang kinabukasan mo. Mawawala. Anong gagawin ko? Gusto ko lang naman na manalo para magkaroon naman ako ng perang malaki-laki. Yung pinapasahod mo naman sa akin, ikakakurumpot lang yun. Kulang ang kita ko para sa lahat ng pangangailangan ko. Yan ang problema mo, David. Gusto mong madaliin ang lahat. Walang shortcut sa buhay, David. Hindi kulang ang kita mo. Hindi ka lang kasi talaga marunong humawak at kulang ka sa diskarte. Alam mo, bunso, huwag ka na sa sugal kumapit. Walang kasiguraduhan dyan. Oo, mananalo ka nga minsan. Pero sa minsan na yon, halos 5 beses kang natalo. Ganon sa sugal. Pinapasarap ka ng panalo para mas lalo kang malulong. Pero sa huli, ikaw pa rin ang lugmok. Ikaw pa rin ang talo. Tumahimik na si David
Binitiwan nito ang hawak na kutsilyo at bahagyang yumuko. Isang malakas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Lumapit si Tomas at hinaplos ang balikat niya. Nakikiusap ako sa iyo, bunso. Tigilan mo na yan. Walang kwentan, sugal. Ayokong makita ka balang araw na wasak ang buhay dahil sa bisyo. Masakit para sa akin na makita ka naliligaw. Sige po, kuya. Susubukan ko. Hindi ko ipapangako na agad-agad. Pero susubukan ko. Sana nga. Yan lang naman ang hinihiling ko eh. Ayusin mo ng sarili mo. Matapos ang kanilang pag-uusap, bumalik si David sa kanyang ginagawa. Pinulot niyang muli ang kutsilyo at nagsimulang magtadtad ng karne. Samantalang si Tomas naman ay inayos na ang kanilang mga nakasabit na piraso ng baboy. Sa palengke, kilala ang magkapatid bilang mahuhusay na matadero. Subalit may malaking pagkakaiba sa kanilang buhay. Si Tomas ang panganay. Siya ang may-ari ng pwesto kung saan sila nagtatrabaho. Dating matadero rin siya, subalit nagsikap, nagtiyaga at nag-ipon hanggang sa magkaroon ng puhunan at nagnegosyo. Pero kahit negosyante na siya, hindi pa rin niya iniiwan ang trabaho ng pagiging isang matadero. Sa tuwing may oras siya, tinutulungan niya ang kanyang kapatid at maging ang kanyang mga tindera sa pagtatadtad. Si Tomas, maayos ang buhay niya. May asawa at isang anak na rin na siyang nagbibigay inspirasyon sa kanya para mas pagbutihan pa ang lahat. Samantalang si David naman ay binata pa. Mataas kumpara sa iba ang sahod na ibinibigay sa kanya ng kuya niyang si Tomas. Pero parang palaging kapos pa rin ito sa pera. Totoo ang sinabi ni Tomas. Hindi ito marunong humawak ng kanyang pera. Sa kabila ng pagiging binata nito at wala pang sariling pamilya na kailangan tustusan, ay may barkada naman ito na palaging nagbibigay sa kanya ng maling impluwensya. Madalas ay nadadala lang sa bisyo at walang kwentang paggastos ang lahat ng pera niya. Mabilis na lumipas ang oras. Nagsimula nang dumagsa ang mga tao. Abala na sa pwesto nila. Si David ay panay ang tadtad ng karne. Si Tomas naman ay nakatayo sa harapan, nakikipag-usap sa mga suki. Kapag nakikita niyang nahihirapan ang kapatid, siya mismo ang humahawak ng kutsilyo upang tulungan ito. 10:00 na ng umaga, unti-unti nang humupa ang dagsa ng mga mamimili. Mabilis na naghugas ng kanyang kamay si David at nang matapos ay binitbit na niya ang kanyang bag at lumapit sa kanyang kuya. Kuya, baka pwede na akong umalis. Wala na rin namang ganong bumibili. Nilinis ko na yung pwesto. Saka inayos ko na rin yung ibang mga natirang karne. Sige. Salamat. Napakamot sa ulo ang binata. Sa isip niya ay gusto niya nang sabihin sa kanyang kuya na kukunin na sana niya ang sahod niya ng advance, pero nahihiya siya, lalo at kakatapos lang nilang magtalo na dalawa kaninang madaling araw. Oh, ano pa yun? Ba't di ka pa umaalis? Akala ko ba'y uuwi ka na? May kailangan ka ba? Meron sana, kuya eh. Kaso, baka magalit ka naman. Ano ba yun? Kuya, ano kasi, baka pwede akong mag-advance kahit pang 1 linggo lang. Wala na kasi akong budget pambili ng pagkain eh. Oh, di ba? Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Oo na, kuya. Baka lang naman pwede. Pwede naman. Wala namang problema sa akin yung bunso. Basta para lang sa pagkain ha. Pero hintayin mo lang muna ako kahit sandali. Bantayan mo muna tong pwesto. At kanina pa ako naiihi. Ayos lang ba? Oo naman, kuya. Sige,
Hintayin na lang kita rito. Pagtalikod ni Tomas, ay ngumisi si David. Parang nakahinga ng maluwag. Alam niyang kahit gaano pa katigas ang kanyang ulo, hindi siya matitiis ng kanyang kuya. Masaya siya dahil meron na naman siyang pangpuhunan sa sugal. Balak niyang dumiretso sa sugalan pagkatapos niya sa palengke. Subalit habang hinihintay niya ang kanyang kuya, biglang may dumating na di inaasahang tao sa kanilang pwesto. Hay, sa wakas. Naabutan din kita dito, David. Akala mo makakatakas ka, ha? Ilang linggo na kitang hinahanap. Dito lang pala kita makikita. Ano pong ginagawa niyo dito? Apat ang kapal na mukha mo. May gana ka pa talaga magtanong. Ilang beses na ako nagpabalik-balik sa bahay mo, pero palagi ka na lamang wala. Tinataguan mo ba akong hayop ka? Naku, hindi naman po, Aling Dolores. Bakit ko naman kayo pagtataguan? Talagang hindi niyo lang po ako naabutan kasi busy ako kung tao eh. Kapag madaling araw, nandito ako. Nagkakatay ng baboy at nagtitinda na rin. Kaya niyo ako naabutan dito. Ganun ba? O siya, akin na bayad mo sa utang mo. Yun na nga ho, Aling Dolores eh. Wala po akong pambayad eh. Hindi pa po ako nakakasahod. Baka pwede pong bukas na lang. Babali na lang po ako sa bus ko. Pangako ho. Babayaran kita bukas. Ano? Pambihira ka. Sa halagang 3,000 piso. Pababalik-balikin mo pa ako. Ang hirap mo sigilin, ha? Aling Dolores, relax lang kayo. Paano ba to? Huwag kayo masyadong malakas ang boses. Nakakahiya po. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao dito eh. Panay ang lingon ni David sa kanyang paligid. Tinitignan niya kung pabalik na ang kanyang kuya. Ayaw niyang makita ng kanyang kuya ang matandang babae dahil sigurado siyang sisermonan na naman siya nito. Nakahinga siya ng maluwag nang tila natatagalan ito. Kaya naman, ginawa niya ang lahat para mapaalis na kagad ang matanda. Aling Dolores, nakikiusap naman ako sa inyo ng maayos eh. Sige na, bukas babayaran talaga kita, promise. Sa ngayon wala pa talaga. Bumabali nga ako sa bus ko eh. Pero bukas na daw niya ako bibigyan. Sinungaling ka! Nang ayaw pa rin ni Aling Dolores, bigla siyang hinila ni David. Plano niyang ilayo na ang matanda sa pwesto. Pero lumaban ito at nagulat pa ang binata nang bigla siya nitong itulak. Napaupo siya sa sahig. Siya namang pagdating ni Tomas. Teka, ano ba nangyayari dito? Ikaw ba boss nitong hayop na to? Itong tao na to na may utang sa akin at hanggang ngayon ay hindi pa din niya ako binabayaran. Puro bukas. Tapos pinagtataguan pa ako ng hinayupak na yan. Ikaw naman, Aling Dolores, oh. Huwag naman ganyan. Huwag niyo naman akong ipahiya dito. Mas lalo kitang hindi babayaran yan eh. Kita mo na, ang kapal talaga ng buka. Hay, nagigigil ako. Sandali lang ho. Magkano ho ba ang utang nitong kapatid ko sa inyo? Ano ka ba? Kapatid mo yan? Ang sabi niya kanina, boss ka lang niya. Pero sige, dahil ikaw ang kapatid, baka naman gusto mong ikaw na magbayad ng hiniram niya sa akin. 5,000 yon. Ano? Anong 5,000? 3,000 lang iinutang ko sa inyo, sobra ka naman. Iho, kapag pinupunta kita sa bahay mo, palagi kang wala. Namamasahe ako, nag-aarkila ng sasakyan. Mas malaki pa nga ang gastos ko kesa dyan sa ipinatok ko sa utang mo. Isa pa, palaging nasasayang ang oras ko. Marami akong ginagawa at bawat segundo ay may halaga. Sige, para matapos na ho ito. Babayaran ko na ho. Huwag na ho kayo mag-eskandalo. Pasensya na po kayo sa gulo na ginawa ng kapatid ko. Kuya, wag! Sandali lang! Huwag mo munang bayaran! At bakit naman hindi, Aber? Mag-uusap po na kami, kuya. Hindi tama yung ganyan eh. Masyadong garapal yung matanda na yan eh.
Ako pa ngayon ang garapal na hayop ka. Eh ako na nga ang dihado dito. Ako ang niloloko mo. Ang lakas mong umutang. Pero kapag naniningil na ako, ikaw pa ang galit. Ikaw pa ang may ganang magyabang. Eh so wala pa nga, anong gagawin ko? Tumigil ka na nga, matanda ka. Wala akong pera. Anong gusto mo? Maglabas ako ng wala? Babayaran na nga ng kuya mo, di ba? Bakit? Siya ba may utang sa'yo? Natitigilan sila. Parehong galit ang kanilang mga mata. Nakapalibot na ang ilan sa mga tinderang malapit. Nakikinig at nagbubulungan. Si Tomas ay pumagitna na. Teka, tama na. Hindi itong lugar para mag-away kayo. Aling Dolores, pasensya na ho talaga. Ito na po ang pera. Kunin niyo na ho. Agad na kinuha ng matanda ang perang iniabot ni Tomas. Samantala ay nilapitan naman ng lalaki ang kanyang kapatid at itinulak ito palayo para lang hindi na lumaki pa ang gulo. Ilang sandali pa, umalis na din ang matanda, pero bago tuluyang lumakad, tinapunan pa niya ng matalim na tingin si David. Samantala, napakamot naman sa kanyang ulo si David. Hindi siya makapaniwala na gagawin ito ng kanyang kuya. Sa loob niya ay nainis siya, lalo pat wala naman talaga siyang balak na bayaran ang matandang babae. At mas lalo pa siyang nainis nang makita niyang seryosong nakatingin sa kanya ang may-ari ng katapat nilang pwesto na si Mang Lazaro. Anong tingin-tingin mo dyan? Kay tanda-tanda na itismoso pa. Nangunot ang noon ng matandang lalaki sa inasal ni David, pero pinili nitong manahimik at huwag ito patulan. Samantala, si Tomas naman ay nagulat. David, huwag ka naman ganyan magsalita. Natural, natitignan ka ng mga tao dito. Dahil ikaw, yung iskandalo ng pinagkakautangan mo. Ano bang ini-expect mo? Na sa iba sila titingin? Pambihira ka naman, David, oo. Pumasok ka nga muna dito sa loob ng stall at mag-usap tayong dalawa. Pumasok si David at bahagyang sumandal sa poste ng kanilang pwesto. Habol ang kanyang hininga. Ano ba pag-uusapan natin, kuya? Gusto ko na talagang umuwi sana eh. Baka naman pwede na. Inaantok na ako eh. Saka yung palang binabali ko sa'yo, akin na rin. Ano pang ibibigay ko sa yung pera? Ginawa ko ng pambayad sa utang mo. Eh bakit mo kasi binayaran? Tapos ngayon, ako tuloy ang magdudusa. Teka, sandali lang. Ibig mo sabihin, wala ka talagang balak na bayaran yung utang mo? Wala. Dupang yung matanda na yun eh. Anong dupang? Matindi pa sa ganid. Walang kabusugan. Kita mo nga kanina. 3,000 lang yung utang ko. Ginawa niyang 5,000. Kung di ba naman mukhang pera yun? Kung magpatong ng interes, mas mataas pa sa principal. Pwe. Alam mo palang mataas eh. Eh bakit nangutang ka? Eh bakit ba? Hirap ako sa buhay eh. Araw-araw ako nagtatrabaho pero wala namang natitira sa akin. Nagipit ako kaya nangutang ako. Alangan namang di ako kumain. Saka hindi ko naman ninakaw yung pera na inutang ko ah. Hindi mo nga nanakawin. Pero sinasayang mo. Nagtatrabaho ka pero binubuhos mo sa sugal. Kaya kahit maghapon kang magdagdag ng karne, kahit magkandapaltus-paltus sa katawan mo, kakahawak ng kutsilyo, wala ka pa ring ipon. Ay, ewan ko sa'yo. Eh, anong gagawin ko? Wala eh. Eh, ganun talaga eh. O ano, kuya? Hindi na ba talaga ako makakabali sa'yo? Sige na. Pagbigyan mo na ako, kuya. Pagtatrabahuan ko naman yung kukunin ko eh. O siya, sige na. Hetong 2,000 ah. Pwede na yan, 3 araw mo. Bibigyan na lang kita ulit kapag naubos mo yan. 2,000? Seryoso? Kuya naman. Wala na akong may dadagdag dyan, David. Aba, pasensya ka na. Kung ibibigay ko kasi ang halaga na binayad ko doon sa matanda, sa perang hiniram mo, abay wala na akong may uuwing kita mamaya sa bahay. Magtatanong ang asawa ko.
Eh di, sabihin mo sa kanya yung nangyari, kuya. Eh, hindi naman pwede na ganun. May pangangailangan din ang pamilya ko, David. Kaya sige na. Ayos na yung 2,000. Kunin mo na yan. Ay, nako. Akin na nga. Pablot na kinuha ni David ang pera mula sa kamay ng kanyang kuya. Sabay mabilis na tumalikod at naglakad palayo. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Tomas. Labis na lungkot ang naramdaman niya habang tinatanaw ang papalayong kapatid. Samantala, hindi niya namalayan na lumapit na pala sa kanya si Mang Lazaro. Mukhang nag-iiba na ugali ng kapatid mo na yun, ha, Tomas? Ano ba nangyayari sa kanya? Eh paano? Nalululong na ho sa sugal, Mang Lazaro. Nako, kaya pala. Mahirap yan. Huwag mong hayaan, anak. Kaya nga po eh. Kinausap ko na po siya. Pero mukhang hindi nakikinig eh. Ano kaya kailangan kong gawin? Kung hindi mo na siya masawata sa kanyang pagsusugal, pwede mo siyang iparehab. May alam akong lugar. Pwede mo siya dalhin doon. Nako, baka lalong magwala kapag dinala ko siya doon. Mas mainam na yon na magwala siya kaysa mas lalo siya malugmok sa bisyo na yan. At alam mo ba, na kapag napabayaan yan, darating ang araw na baka hindi na lang yan ang maging problema mo sa kanya. Dahil kasabay ng sugal, ang pagkahilig sa babae, tapos ay sunod niyan droga na. Hindi ko sinasabi, pero may posibilidad na baka maging kriminal pa ang kapatid mo. Naku, mukhang sobra naman po yun, Man Lazaro. Hindi naman ho siguro mapupunta sa ganung sitwasyon ng kapatid ko. Nako, walang imposible sa mga taong lulong sa sugal, iyo. Alam ko yan. Alam na alam. Eh, paano niyo ho ba nasabi? Basta, hindi mo na kailangan malaman, iyo, kung bakit. Ako, nagbibigay lang ako ng babala. Kung maniniwala ka, abay ayos. Kung hindi naman, ayos lang din sa akin. Tama naman po kayo. Pero siguro kakausapin ko muna siya kung gusto ba niyang magparehab. Mabuti pa nga. O siya, sige na. Balik na ako doon sa pwesto ko. Sige po. Salamat po. Bumalik na sa kanyang tindahan ang matandang lalaki. Samantalang si Tomas naman ay ibinaling na ang atensyon sa sarili nitong tindahan. Humarap siya sa kanyang tindera. Marie, ayusin na natin itong tindahan. Iligay mo na muna yung mga karne sa chiller habang wala pang mga customer. Tumango ang tindera niya at agad na sinunod ang kanyang utos. Isa-isang inilagay ang mga karne ng baboy sa malamig na chiller. Habang ginagawa yon, kinuha ni Tomas ang basahan at pinunasan ang counter at sinabuyan ng tubig ang ilang mga dugo na naroon. Nang matapos ay napabuntong hininga siya at tumingin sa paligid ng palengke. Kalmado na ang paligid. Saglit din siyang napatingin sa kanyang relo. 12:00 na ng tanghali. Doon pa lang siya nakaramdam ng pagod at gutom. Kaya naman, inilabas na niya ang ipinabaong pagkain ng kanyang asawa. Tinawag na niya ang kanyang tindera at sabay na silang kumain. Maya-maya pa, nang matapos na sila, pinatay na muna nila ang ilaw ng pwesto tulad sa ibang pwesto. Kinuha na din niya ang kahon ng pera at inilak, tapos ay saka sumandal at natulog sandali. Samantala, pagsapit ng 1:30 ng tanghali, ay gumising na siya at tinulungan niya na ang kanyang tindera na maiayos muli ang kanyang mga paninda. Dahil anuman sandali, ay muli na namang magiging masigla ang lugar dahil sa pagdagsa na naman ng mga mamimili. Mabilis na natapos ang araw. Umuwi na rin si Tomas. Tahimik siyang lumabas ng palengke. Dala ang pag-asang sa mga susunod na araw ay magiging maayos din ang lahat
ng kanyang mga problema, lalong-lalo na sa problema niya sa kanyang kapatid na si David. Kinabukasan, maaga pa lang ay naroon na sa kanyang pwesto si Tomas. Kagagaling lang niya sa slaughterhouse at isa-isa niya nang binubuhat lahat ng mga ipinakatay niyang mga karne ng baboy. Malalaki ang mga container na bitbit niya at mabibigat, pero hindi siya nagrereklamo. Mabilis ang kanyang kilos upang maihanda na kagad ang mga ito bago pa dumagsa ang mga suki nila. Isa-isa niyang inilapag ang mga baboy. Pinaghati-hati niya ang mga ito gamit ang matalim na kutsilyo. Maingat at mabilis ang kanyang galaw. Halatang sanay na sanay siya sa kanyang ginagawa. May mga inihanda siyang hiwa na pang adobo, pang sinigang, buto-buto at liempo para sa mga customer na nagmamadali. Habang ginagawa niya ito, ay napansin niya ang pagpasok ng ilan pa niyang mga kasama sa palengke. Dumarami na rin sila na nagbubukas ng mga pwesto. Samantala, bigla siyang natigilan nang pagtingin niya sa isang sulok ng palengke ay napansin niya ang isang matandang babae. Bigla siyang napahinto sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan ay naglakad ito palapit. Agad niya itong nakilala. Si Aling Dolores, ang parehong babae na naniningil kay David. Hanggang sa napalunok si Tomas. Ano na naman kaya ang kailangan nito? Nakautang na naman kaya ang kapatid ko? Kaya hindi pumasok? Pilit na pinakalma ni Tomas ang kanyang sarili. Tinignan niya ito at nginitian hanggang sa makalapit. Magandang umaga ho sa inyo, Aling Dolores. Ano po may paglilingkod ko sa inyo? Magandang umaga din. Makikiusap sana ako sa iyo, iho. Kung pwede mo na ba akong pagbilan ng karne? Po, pwede naman po. Salamat naman. Sige, pagbilan mo ko ng 20 kilo nitong liempo. 20 kilo ho? Teka. Hindi ho ba kayo nagbibiro? Oo nga, 20 kilo. Huwag kang mag-alala. May pambayad ako sa iyo. Naku, Aling Dolores, wala naman po akong sinasabi na wala ho kayong pambayad. Nabigla lang po ako kasi unang beses po na magkaroon po ako ng customer na ganito kaaga at marami kagad ang order. Natutuwa pa nga po ako eh. Ganun ba? Kung papayag ka, pwede na mag-araw-araw akong bumili dito ng ganito kaaga. Talaga ho? Seryoso ho ba kayo dyan? Oo naman. At totoo dyan, ay matagal na ako naghahanap ng mga magagandang pagbilad ng karne. At nakita ka kita. Maayos ka magtrabaho at masinop ka sa mga karne. Ganon ang gusto ko. Ganon ang hinahanap ko. Araw-araw akong pupunta dito. Ganitong oras para bumili ng karne. Ayos na ba sa iyon? Aba, ayos na ayos ho sa akin yun. Naku, maraming salamat po. Magandang buwenes po yun sa araw-araw. Agad na dumampot ng karne si Tomas at inilagay ito sa timbangan. Nanguha na rin siya ng supot at nang matapos maihanda ang lahat ng mga karne, ay magiliw niya itong iniabot kay Aling Dolores. Aling Dolores, ito na po mga binili nyo. Kaso, kaya niyo ho ba itong buhatin? May sasakyan ho ba kayo? Ihatid ko na lang po kayo doon. Akin na. Kaya ko yan, iho. Huwag ka na mag-abala pa. Oh, heto ang bayad ko. Bilangin mo at kapag sobra sa'yo na, para swerte sa buwela mano mo. Maraming salamat ho talaga, Aling Dolores. Inabot ni Tomas ang pera. Saka siya nagbilang. Sobra ito ng halos 1,000. Naku po, Aling Dolores. Napakalaki ho na sobra. Susuklian ko po kayo. Huwag na. Sige na. Sinabi ko, di ba? Kapag sobra sa'yo na, keep the change, ikaga. Pero Aling Dolores, 1,000 ho ito. Keep the change, iho.
Sige, aalis na ako. Salamat sa mga ito. Sige ho. Salamat po dito. Mag-iingat po kayo. Tahimik na napangiti si Tomas habang pinagmamasdan ang paalis na matanda. Hindi niya inaasahan na may magbibigay sa kanya ng ganong kalaking tip. Kaya't kahit papano ay nabawasan ang bigat ng kanyang pakiramdam. Agad niyang itinabi ang perang sobra at muling binalikan ang pag-aayos ng karne. Ilang sandali pa ay dumating na ang kanyang tindera at nagsimula na ding dumagsa ang kanilang mga suki. Mabilis na lumipas ang mga araw at sa bawat pagbubukas ng palengke, si Tomas lamang ang nakabantay sa kanilang pwesto. Unti-unti ay nasanay na siya na mag-isa niyang ginagawa ang dating trabaho na pinagtutulungan nila ng kanyang kapatid na si David. 5 araw na rin kasing hindi pumapasok ang lalaki at nag-aalala na ng labis si Tomas. Kaya naman isang hapon ay sinadya niyang puntahan ito sa kanilang dating bahay, ang bahay ng kanilang mga yumaong magulang. David! David, nandiyan ka ba? David! Wala yatang tao David! Kumatok siya ng sunod-sunod pero wala man lang kumilos o narinig na mga salita mula sa loob ng bahay. Kaya naman, sinubukan niyang buksan ito. Nang pumasok siya, ay nakita niya na marumi at maalikabok ang sahig at napakadaming basura na nagkalat. Ngunit mas may tumawag ng kanyang pansin ng pagkakataong yun. Nakita kasi niyang halos wala ng gamit ang buong sala. Hinanap ng kanyang mata ang telebisyon na regalo niya sa kanyang kapatid. Ngunit wala. Wala na din ang sala set na dating pundar ng kanilang mga magulang. Marami pang bagay ang wala sa bahay na yun. Isa na dito ang mga malalaking kaldero at kawali ng kanyang ina. Teka, ano ba nangyari dito? Ninakawan ba ang bahay na to? Napabuntong hininga si Tomas nang maisip na posibleng ibinenta ito ni David upang may pantustos sa kanyang bisyo. Pambihira. Hindi na tama to Akala ko hindi ka pa malala. Pero nagawa mo ng limasin ang lahat ng gamit dito sa bahay. Nag-ikot pa siya sa dati nilang bahay at sinilip ang kwarto ng kanyang kapatid. Wala ito roon. Tulad sa sala, magulo din at parang walang nakatirang tao. Dahil doon ay nagdesisyon siyang pumunta na sa pasugalan ni Mang Feliciano. Pagdating niya doon ay nakita nga niya ang kanyang kapatid na si David na prenteng nakaupo at nagsusugal. Kumunot ang noo niya nang mapansin na ang suot nitong damit ay kapareho ng damit nito nung huli itong pumasok sa palengke. May nakita pa nga siyang bahid ng konting dugo sa damit nito. Nainis si Tomas pero nagtimpi siya. Imbis na sugurin at kastiguhin ito, ay kalmado siyang naupo sa isang sulok at pinanood ang pagsusugal ng kanyang kapatid. Tuwang-tuwa pa itong nakikipag-asaran sa kanyang mga kalaro hanggang sa bigla nitong ibinagsak ang kanyang bara at nagmura ng tila walang katapusan. Buisit! Malas talaga! Biglang may lumapit na lalaki kay David at binulungan siya. Ilang sandali pa ay biglang lumingon ang binata kung saan nakaupo si Tomas. Agad na namutla ang mukha niya nang makita ang kuya niya na nakatingin sa kanya ng masama. Tumayo siya kagad at mabilis na naglakad palabas ng sugalan. Sinundan siya ni Tomas pero hindi pa rin nagsasalita. Tahimik lang sila hanggang sa makarating sa dati nilang bahay. Nang makapasok na sila sa loob,
Agad na kinuwelyuhan ni Tomas si David. Galit na galit ito at nanggigigil. Teka, sandali lang kuya! Sandali, bitiwan mo ako! Eh kung ayaw ko, anong gagawin mo ha? Alam mo ba kung anong gusto kong gawin sa'yo ngayon? Ha? Gusto kitang suntukin. Gusto kitang bugbugin. Ano bang gusto mo mangyari sa buhay mo, ha, David? Aray, kuya! Aray, nasasakal na ako! Ano ba? Kuya, nasasaktan ako! Nasasaktan ka? Sigurado ka? Kasi tignan mo, hindi ko pa nga hinahawakan yung mukha mo. Pero ramdam ko ng ang kapal-kapal na. Sigkapal ng aspalto. Grabe ka naman, kuya. Binitiwan ni Tomas ang kapatid. Sabay bigwas ng isang suntok sa kanang pisngi nito. Aray! Ano ba, kuya? Bakit ka ba nanununtok? Aba, nagtatanong ka pang hayop ka? Muli, isang suntok ang dumapo sa pisngi ni David. Nabitak ang labi nito at nagdugo. Nanginginig sa galit si Tomas. Alam mo ba, na halos hindi na ako mapakali kakaisip sa'yo. 5 araw ka nang hindi pumapasok ka. Kaya napilitan akong pumunta rito para makita kung ayos ka pa. Pero itong nadatnan ko, bahay na magulo. Puro kalat at halos wala ng laman. Grabe ka, David. Grabe ka na. Daig pa ng bahay na to ang pinasok ng magnanakaw. Wala naman akong nilanakaw dito ha. Ano ba sinasabi mo? Diba? Mula nung iniwan mo ang property na to, lahat ng bagay na nandito ay pag-aari ko na. Kaya meron akong karapatan na kunin at ibenta lahat na nandito kasi sa akin yun. Ano bang pinuputok ng butsi mo? Iniwan ko sa iyo ang bahay na to dahil alam kong mas kailangan mo. Ako, kaya ko na magtayo ng sarili kong tirahan. Kaya hinayaan kitang manatili rito. Pero hindi ibig sabihin nun, lahat ng mga gamit dito, lalo na yung may mga sentimental na halaga, ay pwede mo nang ibenta kung kailan mo gusto. O ano? Nasaan na? Nasaan na yung pinagbentahan mo? O ano? Wala na rin. Napatalo mo na naman sa sugal, hindi ba? Oo. Walang hiya ka. Ano na lang ang mararamdaman ni Inay sa ginawa mo? Natural wala. Ano ba pakialam nila sa atin? Eh matagal na silang patay. Wala na silang pakiramdam, kuya. Mali ka. Kahit matagal na silang patay, alam ko, nagbabantay pa rin sila. Kaya alam ko sa nangyari nito, hindi sila masaya sa langit dahil sa kahayupan mo. Patay na nga sila eh. Sip-sip ka pa rin? Ano sabi mo? Ang sabi ko, sip-sip ka. Bastos ka. Muli sanang susuntokin ni Tomas si David, pero nakapagpigil na ito. Bagkus ay sinuntok niya ito sa pader. Tapos ay nanguha ng isang upuan at inihagis ito sa kung saan. Tahimik lang naman si David. Hinayaan lang niya ang kuya niya na magwala. Nang may masmasan na ito, naupo ito at sumandal ito sa pader. Malakas ang paghinga. Hindi ko alam na ganito ka na pala kalala. Tignan mo nga yung sarili mo. 5 araw, David. 5 araw ka nang hindi nagpapalit ang damit mo. Kumakain ka pa ba? Kumakain ako. May libreng pagkain dun sa sugalan. At talagang pinagmalaki mo pa sa akin yan, ha? Ano ba nangyayari sa'yo? Ha? Ano nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Naglilibang lang naman ako eh. Huwag mo na nga akong pakialaman. Hindi pwede yun. Huyan mo ko. Kailangan may pakialam ako sa'yo. Sabi ko na nga, di ba? Huwag mo akong pakialaman. Ba't ba mas marunong ka pa sa akin, ha? Eh, buhay ko to eh. Kaya mo na? Kaya mo na talaga? Ano? Pababayaan na kita. Mayabang ka na. Hindi ako mayabang. Kahit kailan, hindi ako nagyabang. Baka ikaw. Anong sabi mo? Ako? Oo, ikaw. Mayabang ka eh. Porkit marami kang pera, akala mo kung sino ka na. Anong sinasabi mo? Mayabang ka naman talaga, di ba? Ikaw ba naman, kung talaga may malasakit ka sa akin, bakit mo kinuha lahat ng pera ng nanay natin? Anong perang sinasabi mo? Huwag ka na magkaila.
Alam ko may pinamana sa yung pera. Kaya ka nagkaroon ng puhunan sa palengke. Tapos ako, heto. Nising kong duling, wala. Ganid ka, kuya. Ganid ka. Hindi totoo yan. Wala akong minana kay inay. Yung pera na pinampuhunan ko doon, pera ko yun. Pera namin ng asawa ko. Pinag-ipunan naming dalawa. At hindi yung galing kay inay. Sus! Ako pa lulukohin mo. Eh may nagsabi na nga. Huwag ka na magkaila, kuya. Bistado ka na. Yan ba ang dahilan, ha? Yan ba ang dahilan kaya nagre-rebelde ka? Kasi ang akala mo, pinamanahan ako ng pera. At ikaw ay hindi. Bakit? Ano ba dapat? Kung nagkapalit tayo ng sitwasyon, anong mararamdaman mo? Sige nga. Kung nagkapalit tayo ng sitwasyon, hindi ko gagawin ang ginagawa mo. Dahil hindi ako tanga. Sige na, sige na. Maligo ka na't nangangamoy ka na. Pumasok ka bukas, ha? Kailangan kita sa pwesto. Dodoblehin ko ang sahod mo. Ha? Dodoblehin? Hindi. Sa'yo na ang pera mo. Hindi mo ako alipin. O sige, ibibigay ko sa'yo ang kalahati ng pwesto. Ayos na ba yun sa'yo? Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, kuya? Oo. Basta't magtino ka lang, hinayupak ka. Hindi na hinintay ni Tomas ang sagot ni David. Tumalikod na ito at lumabas na ng bahay. Samantala si David naman ay napangiti sa kanyang narinig. Mabilis niyang hinubad ang kanyang damit. Naligo lang ng konti at nang matapos ay bumalik na naman sa sugalan. Kinabukasan, nauna na naman sa pwesto si Tomas. Nalungkot siya nang makitang wala pa doon ang kanyang kapatid. Nilinis na niya ang kanyang pwesto at nang matapos ay bumalik siya sa sasakyan upang kunin ang mga karne na kinuha sa slaughterhouse. Nagdagdag siya ng bilang ng mga baboy na ibibenta sa araw na yon. Dahil nakatakda na silang maghati ng pwesto, nagdagdag na rin siya ng puhunan upang maibigay ang kalahati kay David. Hindi totoo na may mana siya, pero dahil yon ang palaging ikinagagalit ng bunso, minabuti na lang niyang isakripisyo ang bahagi ng kanyang kabuhayan. Umaasa siyang sa pamamagitan nito, may pagkakataon pang magbago ang kanyang kapatid. Makakailang balik kaya ako nito. Mukhang umagang-umaga hihingali na kagad ako, ha? Kuya! Lumingon ang lalaki at nakita niya si David na paparating. Naku, salamat naman at dumating ka na. Pasensya na kuya at na-late ako. Medyo tinanghali lang ng gising. Halika, tulungan na kita. Oo, sige. Ayun yung ibang lalagyan. Buhati mo na. Masiglang nagtrabaho si David at Tomas. Mabibigat man ang trabaho ng mga ito, hindi naman maikakaila na magaan ang loob ni David habang tinutulungan ang kuya niya. Malapad ang pagkakangiti nito nang sabihin sa kanya ng kanyang kuya na hindi niya na kailangan ng puhunan, ay mas lalo pang lumiwanag ang mukha niya. Maayos at masigla niyang isinalansan ang mga karne sa kanyang sariling pwesto. Handa na siya at sabik sa unang araw niya bilang isang negosyante. Samantala, ilang sandali ang lumipas ay dumating na si Aling Dolores para kunin ang order nitong karne. Nagulat si David nang makita ito. Oh, Aling Dolores, ba't nandito kayo? Wala na akong utang sa inyo, di ba? Oo, wala na. Kasi binayaran na ng kuya mo. Eh bakit nga kayo nandito? Ang aga nyo ah. Tama na, David. Maaga talagang pumupunta dito si Aling Dolores. Dito na kasi siya umaangkat ng paninda niyang karne. Araw-araw yan. Bumibili siya rito. Halos 20 kilos ng baboy. Talaga? Naku Aling Dolores, kung ganun, dito na kayo bumili sa akin. Sa'yo? Bumili? Oo. Sa akin ka na bumili para
Meron na akong buena mano. Ito oh. Itong pwesto na to. Sa akin na to. Talaga? Aba, ayos siya na. Mukhang asensado ka na. Hindi naman ho. Ito pa lang ho ang unang araw ko eh. Ganon ba? Kaso hindi ako sa iyo kukuha. Si Tomas ang suki ko at kabisado niya na kung ano ang gusto ko. Ganun ba? Biglang sumimangot si David nang makita niya na tumapat na si Aling Dolores sa kanyang kuya. Siya nga pala, Tomas. Baka may kakilala kayo magaling magkatay. Kailangan ko ng tao, maski 2 o 3 sana. Kung ganun kailangan niyo ho ng matadero. Bakit ho? Gusto ko na kasi na magkaroon ng sariling matadero. Napapagod na rin akong pabalik-balik dito sa palengke para kumuha ng mga ibebenta. Ikaw ba? Baka gusto mo. Nako, hindi ko ho pwedeng iwanan ng pwesto ko, Aling Dolores. Sayang naman po ito. Hindi magiging sayang, iho. Tutumbasan ko ang kinikita mo dito. Ho? Pero Aling Dolores, Mahusay ka kasi talaga. At yung mga katulad mo ang kailangan ko. Kaya sige na. Pumayag ka na. hindi ho talaga pwede. Doble. Ayaw mo ba? Nagtaka si Tomas nang marinig ang sinabi ng babae na doble. Alam niyang sa alok nito ay maaari na itong hindi kumita. Para kasi sa isang negosyante, malayong malayo na yun sa katotohanan. Samantala, hindi yun iniisip ni David. Sa halip, biglang nagningning ang mga mata niya at sabik na sumabat. Aling Dolores, ako na lang pong isama niyo. Pwedeng-pwede po ako. Hindi, iho. Yung kuya mo ang inaalok ko at hindi ikaw. Ha? Bakit naman po? Magkasing sipag at magkasing galing naman kami ni kuya. Kung kaya niya, kaya ko rin. Napakunot ang noo ni Tomas. Bigla niyang hinawakan sa braso ang kapatid at marahas na iniharap ito sa kanya. Kita sa mukha niya ang pagkabigla at galit na pilit niyang pinipigilan. Ano ba pinagsasasabi mo, ha? Iiwan mo ko? Sino mag-aasikaso ng pwesto mo kung lalayasan mo lang din pala? Kuya, oportunidad na to Bakit pa ako maghihirap dito kung kaya namang ibigay ni Aling Dolores ang halos doble ng kita? Mas mabilis ang pag-asenso ko. Asenso? David, huwag kang maniwala sa mabilis na kita. Kadalasan sa mga ganun delikado, kaya wag. Nakikiusap ako sa iyo, David. Dito ka na lang. Kikita ka din naman ng malaki. Tutulungan kita, huwag kang mag-alala. Ayan ka na naman, kuya. Pinangungunahan mo na naman ako sa desisyon ko Lagi ka na lang ganyan. Ayaw mo ba akong umasenso, ha? Hindi sa ayaw. Pinoprotektahan lamang kita. Ayoko lang na mapahamak ka. Mapahamak? No ngayon kung mapahamak ako, kasalanan ko na yun. Hayaan mo akong patunayan ko sa'yo na kaya ko rin magsarili. Ano bang gusto mo, ha? Binigyan na nga kita ng negosyo. Sa'yo na lang ulit yan, kuya. Basta, sasama ako kay Aling Dolores. Sayang yun. Napabuntong hininga si Tomas. Napatitig siya kay David. Tila tinatansya kung susuko ba o ipaglalaban pa ang kanilang samahan bilang magkapatid. O siya, kung yan ang gusto mo, bahala ka na. Pero sana, hindi mo ito pagsisiyan. Ayos! Salamat, kuya. Yan lang naman ang hinihintay ko Lumapit si David kay Aling Dolores. Bakas sa mukha niya ang tuwa at pananabik. Ako na ho, Aling Dolores. Ayaw talaga ni kuya Huwag ho kayo mag-alala. Magaling ho talaga ako. Maniwala kayo. Talaga? Opo. Hindi ka magsisisi sa akin, promise. Basta, doble ang bayad. O siya, sige na. Bukas, susunduin na lang kita dito. Magdala ka ng sarili mo kutsilyo, tapos mga damit na pamalit. Ako na ang bahala sa iba.
Naku, sige po. Maraming salamat po talaga sa inyo, Aling Dolores. Hulog po kayo sa akin ng langit. Umalis na si Aling Dolores at sa mga sandaling yun, sinimulang ayusin ni David ang kanyang sarili. Inayos pa niya sandali ang mga paninda at saka bumaling sa kanyang kuya. O paano kuya? Uwi na muna ako ha. Ihanda ko lang ang mga gamit ko. David, desidido ka na ba talaga? Oo kuya. O sige na, alis na ako. Ibabalik ko na sa iyo ang pwesto mo. Naglakad na palayo si David. Naiwan si Tomas na nakatingin lang. Hindi niya alam kung pipigilan niya ito o kung tama lang ba na hayaan niya ang kapatid sa desisyon nito. Sa huli, pinili niya ang hayaan na lang ang kapatid. Ilang araw ang nakalipas, buwat nang umalis si David, ay palagi nang malungkot sa pwesto si Tomas. Nalaman niyang kahit pala pasaway ito, ay kanya ding mamimiss kapag malayo na. Samantala, habang natutulala siya sa tabi, ay biglang lumapit si Mang Lazaro. Iho, Man Lazaro, kayo ho pala. matanong ko lang. Matagal ko nang hindi nakikita si David ah. Nasaan na ba siya ngayon? Nako Man Lazaro, ayun. Sumama po kay Aling Dolores. Dolores? Yung ba yung naniningil sa kanya dati? Nasuki mo? Opo, siya nga po. Nag-alok po kasi ng trabaho at tinanggap naman po ng kapatid ko. Hinayaan ko na po, kaysa mapariwara sa pagsusugal. Nako, hindi mo dapat pinayagan. Mas mapapariwara siya doon. Napatingin si Tomas sa kanya na may halong pagtataka. Bahagya pang nangunot ang noon nito. Ano ang sabi niyo? Mapapariwara? Hindi naman po siguro, kasi mukhang maayos naman pong kausap si Aling Dolores eh. Maganda po ang alok niyang pasweldo. Nakakakilabot ang ganong alok iyo. Hindi mo ba alam na manloloko ang babaeng yon? Hindi mo siya dapat pinagkatiwalaan. Mas lalong mapapariwara ang buhay ng kapatid mo doon kapag hindi siya nag-ingat. Nakita ni Tomas na seryosong-seryoso ang matanda. Doon na siya nagsimulang kabahan. Teka, sandali lang ho. Hindi ko po maintindihan kung ano po sinasabi niyo, Man Lazaro eh. Pwede po bang ipaliwanag niyo po sa akin mabuti? Ano ba ang pwedeng mangyari sa kapatid ko doon? Makinig kang mabuti iyo. Ang lugar na pagtatrabahuan niya ay hindi ordinaryong palengke. Palengke yun ng mga aswang. Lahat ng bumibili sa lugar na yon ay mga nilalang ng dilim. Kung papasok ang kapatid mo doon, may posibilidad na gagawin nga siyang matadero, pero hindi ng karne ng baboy, kundi karne ng mga tao. Gagawin siyang kasangkapan nila sa pagpatay at tigabenta ng mga karne sa mayayamang aswang na hindi kayang maghanap ng sarili nilang pagkain. Ngayong sumama na siya sa matandang yon, hindi na siya makakabalik kahit kailan. Hindi maaari, Man Lazaro. Sabihin mo sa akin na nagbibiro ka lang. Pasensya ka na, Tomas. Pero yun ang katotohanan. Paano mo nasasabi na yun ang totoo, Man Lazaro? At bakit parang siguradong-sigurado ka? May alam ka ba? Sabihin mo sa akin, Man Lazaro. Nakikiusap ako sa'yo. Tumitig ng gusto si Mang Lazaro kay Tomas at nang simulan niyang ikwento ang mga nangyari, tumigil si Tomas at buong pusong nakinig. Sige na, sasabihin ko na. Ang anak ko, naging biktima ng babae na yon. Binola niya, pinaniwala na magkakaroon ng magandang buhay at madali ang pagyaman. Huli na, nang malaman ko ang tungkol doon. Nang sundan ko siya, wala na. Pinatay na nila ang anak ko. Wala na akong nagawa para iligtas ang sarili kong anak. Pero Man Lazaro, bakit?
Bakit hindi niyo sinabi kagad sa akin? Bakit hindi mo ako binalaan? Bakit tinayaan niyo makalapit siya sa amin? Dahil yun ang kailangan kong gawin. Hindi kita pwedeng balaan dahil sigurado ko na hindi ka maniniwala. At saka isa pa, sinadya ko talaga na hayaan siyang umaligid-aligid dito dahil naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon para patayin ang hayop na matandang babaeng yun. Ano? May plano kang patayin si Aling Dolores? Tama ka. Gusto ko ng katarungan para sa aking anak. Natahimik si Tomas. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya ng mga sandaling yon. Hindi niya alam na mabigat ang mga pinagdaanan ng matanda. Ngunit sa kabila nito, hindi siya sang-ayon sa sinabi ni Mang Lazaro tungkol sa paghihiganti. Ngunit alam din niya na kailangan niya ang tulong nito upang masundan niya ang kapatid at mabawi sa matandang babae. Kaya naman, muli niyang kinausap ito. Kung gusto mo magiganti, Man Lazaro, magtulungan tayong dalawa. Gusto ko mabawi ang kapatid ko. At ikaw, kukunin natin ang hustisya para sa anak mo. Alam mo ba kung saan matatagpuan ang palengke na yun? Tumango si Mang Lazaro. Nagkasundo silang dalawa. Nagplano at nang matapos mag-usap, muli nang bumalik sa kanyang pwesto ang matandang lalaki. Nagpa siyang umuwi ng maaga si Tomas. Kanya na lamang ibinilin sa kanyang tindera ang paglilinis at pagsasara ng kanilang pwesto. Pagdating sa kanilang bahay, ay nadatnan niya ang kanyang mag-ina na nanonood ng telebisyon. Papa! Agad na sumalubong ang bata sa kanya at nagmano. Samantala, ang asawa naman nitong si Fiona ay nananatiling nakaupo at nakatitig sa kanya. Kita sa kanyang muka ang pagtataka. Oh, ano nangyari? Bakit ang aga mo yatang umuwi ngayon? May problema ba sa palengke? Wala naman, mahal. Pero Napatingin si Tomas sa kanyang anak. Agad naman itong naintindihan ni Fiona. Pinaalis niya sandali ang bata at sinabing makipaglaro na lang muna sa ibang bata. Paglabas ng kanilang anak, ay saka sila naghanap na dalawa. Hulaan ko. May malaki ka na namang problema tungkol sa kapatid mo, no? Ano na naman ba ang ginawa niya? wala naman siyang ginawang masama, pero may sinamahan kasi siyang isang tao na hindi mapagkakatiwalaan. Ano? Sumama siya sa isang tao? Bakit? Kanina sa palengke, Fiona, yung suki ko na matanda, inalok ako ng trabaho bilang matadero. Sinilaw niya ako sa malaking sweldo. Ang sabi niya, tutumbasan niya yung kita ko sa palengke ng 3 beses. Ano? Ganun ba kalakas ang kinikita niya? Kaya niya magpasahod ng ganun kalaki? Naku, baka naman may illegal na ginagawa yan. Meron nga. At nalaman ko lang yun nang nagkausap kami ni Man Lazaro. Siya ang nagsabi sa akin ng pagtatrabahuan ay palengke raw ng mga aswang. Jesus Mariosep, totoo ba ang sinasabi mo? Paano naman nasangkot dito si David? Bakit siya sumama? Nung tumanggi ako, siya ang nagpresenta. Ano? Nagpresenta? Teka. Ibig mo ba sabihin ay binaliwala niya ang binigay mong negosyo sa kanya? Ganun na nga, Fiona. Pasaway talaga. Mahal, magpapaalam sana ako sa'yo. Susundan ko siya. Kailangan ko siyang iligtas eh. Tomas, sigurado ka ba niya sa sinasabi mo? Oo, Fiona. Kailangan ko siyang sundan bago mahuli ang lahat. Tomas, huwag mong gawin to. Delikado. Paano kung di ka na makabalik? Paano kung pareho kayo mapahamak ng kapatid mo? Mahal, huwag ka mag-alala. Kaya ko to. Kaya mo? Hindi mo kaya. Feeling superhero ka lang palagi dun sa kapatid mo na yun eh. Pero Tomas,
Ordinaryong tao ka lang. Hindi mo kayang kalabanin ng mga aswang. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag na! Hindi pwede, Fiona. Hindi ko siya pwedeng pabayaan doon. Ako na lang ang pwedeng umintindi at magmalasakit sa kanya. Alam ko. Oo, kapatid mo siya. Oo, responsibilidad mo siya. Pero paano naman kami ng anak mo? Kami ang pamilya mo ngayon. Kailangan ka namin dito. Alam ko, at naiintindihan ko lahat ng sinasabi mo sa akin. Pero kung ipagbawalang bahala ko to, baka wala na akong kapatid na masagip. Hindi ko matatanggap na mapahamak siya na wala man lang akong ginawa para sa kanya. Pero paano nga kami kung mawala ka? Ano mangyayari sa amin? Nakikiusap naman ako sa iyo, Tomas. Huwag ka nang pumunta, huwag ka nang sumunod doon. Di ba makulit naman siya? Hayaan mo siya na lang ang magdesisyon para sa sarili niya. Huwag mong isugal ang buhay mo sa kalokohang pinasok niya. Kami ang isipin mo, Tomas. Ako, si Miko. Alam ko, mahal. Alam ko kung anong pinupunto mo, pero kasi hindi ko talaga pwedeng pabayaan na lamang ang kapatid ko. Fiona, patawarin mo ko. Pero kailangan ko talagang gawin ito. Kung nakapagdesisyon ka lang talaga, wala na akong magagawa. Pero Tomas, ilang araw ka bang mawawala? Hindi ko pa alam eh. At hindi pa ako sigurado kung gaano katagal aabuti ng paghahanap namin sa kanya. Ganun ba? Sige, ako nang bahala mag-ayos ng mga gamit mo. Pero Tomas, mahal ko, ipangako mo ha, babalik ka. Balikan mo kami ng anak mo. Hihintayin ka namin. Oo, mahal ko. Babalik ako. At babawi ako sa inyong dalawa ni Miko. Pangako yan. Tahimik na nagkatinginan ang dalawa. Maya-maya pa ay lumapit si Tomas at hinaplos ang buhok ng asawa bago ito hinalikan sa noo. Maya-maya pa ay nagpahinga na si Tomas at sinimulan na ng ginang na ayusin ang mga gamit ng asawa. Isa-isa niyang inilagay sa bag ang mga kinakailangan nito, mga damit, medyas at isang piraso ng tuwalya. Pinili niyang maglagay din ng ilang piraso ng gamot. Nagsuksok din siya ng ilang piraso ng bawang at isang supot ng asin. Kinabukasan, maagang umalis ng bahay si Tomas at kinatagpo si Mang Lazaro sa palengke. Nang ayos na ang lahat sa kanilang dalawa, ay nagsimula na silang maglakbay papunta sa palengke ng mga aswang. Binagtas nila ang masukal na daan. Si Mang Lazaro ang nangunguna sa kanilang paglalakbay. May dala itong isang tungkod at nakasukbit sa kanyang bewang ang isang mahabang itak. Habang naglalakad, napansin ni Tomas na kakaiba ang itsura at pananamit ng matanda kumpara sa itsura nito sa palengke. May mga suot kasi itong iba't ibang kwintas na may iba't ibang mga palamuti tulad ng buto ng hayop, mga batong kumikinang at may mga medalyon at iba pa. Hindi napigilan ni Tomas ang magtanong sa matandang kasama. Mang Lazaro, ano po ba yung mga nasa leeg nyo? Ito ang aking mga agimat. Agimat? Bakit meron po kayo niyan? Saka ang dami po ah. Huminto sa paglalakad ang matanda. Saka siya nilingon. Alam mo, iyo, hindi may naitatanong, ay dati akong antingero at albularyo na din. Ginagamit ko ang mga ito para gamutin ang mga may sakit sa dati naming baryo. At hindi lang yun, nagagamit ko din ang mga to sa pagtataboy ng mga masasamang elemento. Sandaling natahimik ang matanda. Saka napabuntong hininga ng malakas. Kaso, matagal na akong tumigil. Magmula nang mamatay ang anak ko, hindi ko na ginamit ang mga ito. Nawalan na kasi ako ng gana.
Ang tingin ko sa sarili ko noon ay walang silbi. Kasi isipin mo, nakakapagligtas ako ng ibang tao, pero sarili kong anak, wala akong nagawa. Pasensya na po kayo sa nangyari. Wala kang dapat na ihingi ng pasensya iyo. Wala kang kasalanan. Pero ngayong, alam kong nasa siguradong kapahamakan ng kapatid mo. Tutulungan kita. Ayoko nang maulit sa iba ang nangyari sa anak ko. Kaya maaasahan mo ang tulong ko. Mula sa kanyang dibdib, inalis ni Mang Lazaro ang isang kwintas na may medalyong kulay tanso na may ukit na araw. Inabot ito kay Tomas. Isuot mo ito, Tomas. May kapangyarihan ang medalyon na yan. Kakailanganin mo yan kapag humarap na tayo sa mga aswang. Makakatulong ito para hindi ka madaling masaktan ng kanilang mga matutulis na kuko at kagat. Maingat na kinuha ito ni Tomas at agad na isinuot. Maraming salamat po, Man Lazaro. Hindi ko po alam kung paano po ako makakabawi sa inyo. Ngumiti ang matanda at tumuloy na silang muli sa kanilang paglalakad. Masukal ang daang tinatahak nila at maraming mga matataas na puno. Mayayabong ang mga daon at halos matakpan na nito ang sinag ng araw. Ilang minuto pa ay biglang tumigil si Mang Lazaro. Magpahinga na muna tayo dito, iyo. Medyo malayo-layo pa na konti ang palengke ng mga aswang. Ano? Malayo pa? Gaano pa ho ba kalayo? Siguro ay nasa 3 minuto pa na lakaran, iyo. Kita mo ba yung daan na yan? Diretsahin mo lang yan, ay mararating mo na ang palengke ng mga aswang na sinasabi ko. Marahang tumango si Tomas. Si Mang Lazaro naman ay inalis ang itak sa kanyang bewang at saka siya naupo sa nakausling mga ugat ng puno. Ngunit hindi pa man nagtatagal ay bigla silang may narinig na mga yabag. May nakita silang 2 lalaki na bigla na lamang sumulpot sa gitna ng daan. Nakatingin ng masama sa kanila ang 2 lalaking yon. Agad na tumayo si Mang Lazaro at mahigpit na hinawakan ang itak. Hindi maaari ito. Bakit po, Man Lazaro? Hindi na sumagot ang matanda. Itinutok niya ang hawak na itak sa 2 lalaki. Nagulat ang 2 at agad na kumaripas ng takbo papalayo. Teka, Man Lazaro, sino po ba sila? Mga aswang ang mga hinayupak na damontes na yun. Hahabulin ko sila. Mauna ka na sa palengke, sige na. Hintayin mo ako doon. Kailangan ko silang mahabol upang hindi masira ang plano natin. Pero ano pong gagawin nyo? Kaya niyo po ba silang habulin? Ang bibilis po, oh. Akong bahala sa kanila. Sige na, mauna ka na sa kapatid mo. Iligtas mo si David. Gawin mo ang lahat ng iyong makakaya. Bago pa man muling makapagtanong si Tomas, mabilis nang tumakbo si Mang Lazaro. Namangha si Tomas sa bilis nito. Kahit matanda na, ay matapang pa din. At yun ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Samantala, nanatili naman siyang nakatayo sa ilalim ng puno. Hawak ang kwintas na ibinigay sa kanya ng matanda. Tapos ay tumitig siya sa daan na itinuro sa kanya ni Mang Lazaro. Nagsimula na siyang maglakad papunta sa palengke ng mga aswang. At pagkatapos ng humigit kumulang 30 minuto, ay narinig na niya ang ingay ng mga tao. Dahan-dahan siyang pumasok at pagkatapos ay nagtago siya sa likod ng isang malaking puno. Nakita niya na ang palengke sa loob ng gubat na yon. May mga nakahilerang kubo at tent. Tapos ay may ilang mga lamesa na ginawang sentro ng kalakaran. Iba ang ayos ng lugar
Kakaunti lang din ang taong namimili, pero narinig niya ang presyo ng mga karne. Hindi bababa sa 1,000 ang bawat kilo. Nagmanman pa siya. Bigla siyang napatakip sa kanyang ilong nang malanghap ang kakaibang amoy na hindi niya maintindihan. Ano to? Napakabaho. Nakakasulasok at napakasangsang ng amoy. Nakakasuka. Hindi niya kayang tiisin ang amoy. Kaya naglakad siya at lumipat ng ibang mapagtataguan. At nang makalipat, doon niya nakita ang kanyang kapatid na si David. Kasalukuyan itong nagtatadtad ng mga panindang karne. Kumunot ang kanyang noo nang makita na tila masaya ang muka ni David. Hindi pa siya nagpakita, na natili lang siyang nagmamanman. Mabilis na natapos ang maghapon. Sinikap niyang sundan ang kapatid nang pauwi na ito. Nakita niyang pumasok ito sa isang kubo nang makitang wala ng tao sa paligid. Saka siya marahang kumatok. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto. Ganun na lamang ang gulat ng kanyang bunsong kapatid na si David nang makita ang mapagbuksan ang kanyang kuya. Agad niya itong hinila papasok sa bahay at muling isinara ang pintuan. Kuya, ano to? Bakit ka nandito? David, tara na. Tumakas na tayo. Umalis na tayo dito. Ano? Hindi pwede, kuya. Ayoko umalis dito. Dito lang ako. Nandito ang trabaho ko. Ikaw ang umuwi. Hindi ka bagay dito. Anak nang, hindi mo naiintindihan eh. Delikado dito. Ang lugar na to ay hindi isang ordinaryong palengke. Mga aswang ang bumibili dito. Kaya tara na. Alam ko, kuya. Biglang natigilan si Tomas. Hindi makapaniwala sa narinig mula sa kapatid. Teka. Anong sinasabi mo? Alam mo na aswang ang mga binibentahan nyo? Pero bakit nandito pa rin kayo? Alam niyong delikado, di ba? Pwede kayong mamatay dito. Mali ka, kuya. Hindi naman delikado dito eh. Mababait ang mga tao dito. Galante ang mga suki namin. Kung totoo ang sinasabi mo, di sana patay na ako ngayon. Ibig mong sabihin hindi ka uuwi? Hindi ka sasama sa akin? Kuya, huwag ka nang makialam. Umuwi ka na. Naghihintay sa'yo ang pamilya mo. Hayaan mo na ako dito. Huwag mo na akong pakialaman. Hindi. Hindi ako papayag. Naaalis akong hindi ka kasama. Ang kulit mo naman, kuya eh. Mas lalo tayo mapapahamak kapag nakita ka nila dito. Kaya umalis ka na, kuya. Parang awa mo na. Hindi na kita kailangan. Hindi, David. Hindi kita iiwanan dito. Hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama. Kuya, umalis ka na. Kundi susumbong kita. Ipapahuli kita sa mga aswang. Kung hindi ko gagawin yun, ako ang mananagot eh. Kaya magpasensyahan na lamang tayo. Huwag mong gawin to, David. Nakikiusap ako sa'yo. Gagawin ko pa rin, kuya. Kasi ito ang alam kong tama. Hayaan mo na ako. Hayaan mo akong magdesisyon para sa sarili ko. Hindi na ako bata, Kuya Tomas. Sinabi ko na sa'yo, ako mismo ang gagawa ng desisyon. Kung mamatay man ako dito, walang ibang sisisihin, kundi ako. Hinawakan ni David ang braso ng kanyang kuya Tomas. Hinila siya nito papalapit sa pinto. Tama na, kuya. Umalis ka na. Bago ka pa mapahamak dito, isipin mo ang pamilya mo. Biglang tila nanigas ang katawan ni Tomas sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala sa matapang at matigas na paninindigan ng kanyang kapatid. Napailing siya. Sa loob-loob niya, gusto niyang yakapin si David at pilitin itong sumama. Pero nang magtama ang kanilang mga mata, nakita niya na hindi na mababali pa ang ginawa nitong desisyon. Binitiwan niya si David
at dahan-dahang binuksan ang pinto ng kubo. Wala nang nagawa si Tomas, kundi ang lumabas. Sa loob ng kubo, nanatiling nakatayo si David. Pinikit niya ang kanyang mga mata at pinilit pigilan ang kanyang pag-iyak. Alam niyang sinaktan niya ang damdamin ng kanyang kuya, pero ang desisyong pinili niya ay kailangan niyang panindigan, alang-alang sa kaligtasan niya at ng kanyang kuya, kasama na ang pamilya nito. Samantala sa labas, huminto si Tomas at muling tumingin sa kubo. Hindi niya matiis ang kapatid. Ayaw niyang basta na lang itong iwan at lumayo. Kaya't lumayo lang siya ng konti at naghanap ng maaari niyang mapagtaguan at mapagpahingahan. May nakita siyang isang napakalaking puno at sa paanan nito, napansin niya ang tila maliit na kuweba na natatabunan ng baging at naitatago sa pagitan ng mga ugat. Lumapit siya at sinilip ang loob nun. Madilim, amoy lupa at medyo basa, pero sapat na ang espasyo para makapagpahinga siya. Kumuha siya ng ilang tuyong dahon at damo sa paligid, saka maingat na inilatag sa loob upang maging sapin. Inayos niya ito ng mabuti para maging komportabling higaan. Nang matapos, ay binuksan niya ang kanyang bag. Agad niyang nakita ang supot ng asin at bawang. Napangiti siya. Salamat, Fiona. Hindi mo talaga kinalimutan ang asin at bawang. Agad niyang binuksan ang asin at nagsaboy siya sa palibot ng puno. Saka siya pumasok at dahan-dahang siniksik ang sarili sa loob. Kahit hindi ganong kaluwag, nagkasya pa rin siya. Itinabi niya sa kanyang higaan ang bawang. Huminga siya ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata. Pero hindi siya tuluyang nakatulog. Patuloy niyang iniisip ang kalagayan ni David sa loob ng kubo. Hindi ko alam kung kanino ka nagmana sa katigasan ng ulo mo, David. Pero kahit ganon, maski pasaway ka, hindi kita iiwan dito. Kahit anong mangyari, sabay tayong uuwi. Makalipas ang ilang oras, ay nakatulog na din siya. Dumating ang madaling araw. Nagising si Tomas dahil sa malalakas na usapan at yabag ng mga tao. Sumilip siya at nakita niya sina David at mga kasama nitong matadero na naglalakad. Mabilis siyang lumabas dahil alam niyang patungo na naman ang mga yon sa palengke. Pinili niyang sundan sila. Maingat na nagtatago sa mga puno at damuhan upang hindi mahalata. Hanggang sa makarating sila sa palengke. Namilog ang mga mata ni Tomas nang masilayan ang anyo ng palengke sa madaling araw. Nanginig ang katawan niya nang makitang hindi baboy o baka ang kinakatay doon, kundi mga buhay na tao. May mga bata, matanda, babae at lalaki. Lahat sila nakagapos ang kamay at paa. Umiiyak ang ilan, nagmamakaawa, at ang iba naman ay tila nangihina na sa gutom at takot. Bakit ganito? Bakit may ganitong klaseng lugar? Bakit? Para siyang mababaliw sa kanyang mga nakikita. Napahawak siya sa bibig. Halos masuka, pero pinigilan niya ito. Maya-maya pa ay nakita niyang pumwesto sa isang lamesa si David. May isang lalaki na buhat-buhat ang isang babae at marasyong ibinagsak sa mesa ni David. Umiiyak at nagmamakaawa ang babae. Pilit na nagpupumiglas, ngunit walang awa itong pinigilan ng dalawa pang lalaki. Si Tomas nanginginig habang pinagmamasdan ang kapatid niyang si David. Panay ang bulong niya sa kanyang sarili. Wag, David. Wag mong gagawin yan. Matakot ka naman. Subalit wala siyang nagawa. Nakita niya
kung paano ipinikit ni David ang kanyang mga mata at sa isang iglap, pinatay nito ang babae gamit ang matalim na kutsilyo. Kasunod nun, kinuha naman niya ang isang butcher's knife o kutsilyong malapad na ginagamit ng isang matadero. Mabilis na kinatay ni David ang katawan at inihanda na parang karne na panlako sa palengke. Napakuyom ng kanyang kamao si Tomas. Diyos ko, David, kapatid ko! Anong ginawa mo? Hindi na niya kinaya ang tanawing yun. Umatras siya at unti-unting lumayo. Ngunit nang makalayo na siya, hindi niya napansin ang isang bitag na nakatago sa lupa. Bigla siyang nadulas at nahulog sa isang malalim na butas. Aray ko! Hindi! Bakit ngayon pa? Diyos ko! Tulungan niyo po ako! Bigla niyang naalala ang medalyon na ibinigay sa kanya ni Mang Lazaro. Inilabas niya ito mula sa loob ng kanyang t-shirt. Hinawakan at bumulong ng isang hiling. Paano ko ba mapapagana ang kapangyarihan mo? Baka naman, pwede mo kong tulungan na makaahon sa bitag na ito. Hinawakan niya ang medalyon at mariing pinikit ang mga mata. Umaasang may mangyayari, ngunit ilang sandali ang lumipas. Wala siyang naramdaman. Walang liwanag, walang init, walang anumang palatandaan na may kakaibang lakas ang bagay na yon. Para lang itong karaniwang palamuti na isinabit sa kanyang leeg. Napabuntong hininga si Tomas. Anak ng tutsa naman oo. Anong klaseng agimat ba to? Pinaglalaruan lang ba ako ni Mang Lazaro? Bakit hindi gumagana? Nagsimula na siyang mag-isip ng hindi maganda. At sa mga oras na yon, ay kinaba na siya at nagduda sa tunay na intensyon ni Mang Lazaro. Lalo at hindi pa nagpapakita sa kanya ang kasama. Tumingala siya at nakita niya ang butas. Mataas at alam niyang hindi siya basta-basta makakaalis doon. Makalipas ang ilang oras, may narinig siyang mga yabag mula sa itaas. 3 lalaki ang sumilip. Nakangisi ang mga ito habang nakatitig sa kanya. Saglit pa ay naglabas sila ng lubid at ibinabayon. Akala niya ay tutulungan siya ng mga ito na makaahon. Subalit nang nasa ibabaw na siya, bigla siyang pinalo ng matigas na bagay sa kanyang ulo. Naramdaman pa niya yung sakit, pero nang dilim na ang kanyang paningin, hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng malay. Nagising siya na nakatali ang mga kamay at paa. Nasa loob siya ng isang lugar na parabang isang kulungan. Nakapaligid sa kanya ang ilan pang mga tao. Paglingon niya, nakita niya ang isang pamilyar na anyo. Mang Lazaro! Nahuli ka rin! Nahulog ako sa bitag nila. Wala na po akong nagawa. Ikaw, ano po nangyari sa inyo? Parehas tayo. Nahulog din ako sa butas. Walang iya yung mga hinabol ko. Di ko alam na idadaan pala nila ako sa lugar ng mga bitag. Kaya heto, tulad mo, nakatali ang kamay at paa. Teka, paano ka pa nakakatawa sa ganitong sitwasyon? Ayos lang sa'yo na nahuli tayo. Eh ano pa nga ba ang pwede kong gawin? Alangan namang umiyak ako at matakot. Eh di lalo ako mauubos. Huwag kang mangamba, iyo. Dahil wala naman tayong dapat na ipag-alala. Napakunot ang noo ni Tomas. Hindi siya makapaniwala na sa gitna ng kinakaharap nilang sitwasyon ay nananatiling mapagbiro at kalmado pa rin ang kasama niyang matanda. Teka. Nahuli ka. Nahuli rin ako. Tapos ganyan ka pa. Umayos nga ho kayo, Mang Lazaro. Sabihin niyo nga po sa akin ang totoo. May silbi ba talaga ang mga medalyon at agimat mo? Mukhang wala eh.
Peke yata ang mga gamit mo eh. Huwag mong maliitin ang hawak mo, Tomas. May silbi yan. Hindi pa lang nagpapakita. Malakas ang kapangyarihan yan, sinasabi ko sa'yo. Kung may kapangyarihan ito, bakit hindi natin magamit? Bakit hindi nito tayo matulungan? Mamamatay na tayo dito, Man Lazaro. Nasa delikadong sitwasyon na tayo ngayon. Huwag kang mainip. Makikita mo, Tomas. Saka lang yan magpaparamdam kapag talagang kinakailangan na. Yung tipong wala ka na talagang masasandalan. Kaya mag-relax ka lang dyan. Walang mangyayaring masama sa atin. Natigilan si Tomas. Hindi niya alam kung dapat ba niyang paniwalaan ang matanda o isiping nasisiraan na ito ng ulo, lalo na't nagagawa nitong tumawa kahit nasa harap na ng tiyak na kamatayan. Ngunit habang tinititigan niya ang matanda, kita niya na seryoso ito at tila alam na alam ang sinasabi. Sana nga. Sayang lang ang pagtitiwala na ibinigay ko sa inyo. Iyo, ipapaliwanag ko sa iyo mabuti. Ang kapangyarihan ay hindi basta-basta pinagkakaloob sa taong hindi pa handa. Huwag kang mainip. Darating ang oras. Magagamit at magagamit mo yan. Nakaramdam ng pag-asa ang lalaki dahil sa kanyang narinig. Gayunpaman, pinilit niyang itago ito sa likod ng kanyang pagkainis. Mabuti pa magpahinga na tayo. Kailangan natin magpalakas para bukas. Hindi na sumagot pa si Tomas. Alam niyang tama ang sinabi ng matanda. Kaya naman, sa muling pagsapit ng gabi, natulog siya ng maaga. Subalit ng madaling araw, habang mahimbing ang lahat, nagising si Tomas nang may maramdaman na malalakas na kamay na dumakma sa kanyang mga braso. Bago pa siya makapagpumiglas, ay agad siyang hinila palabas ng kulungang yon. Sigaw siya ng sigaw at pinilit niyang lumaban, pero wala siyang nagawa kundi ang sumama sa kanilang paghila. Habang binabagtas nila ang daan papunta sa katayan, napapikit si Tomas. Sa huling pagkakataon ay nagdasal siya at humingi ng saklolo sa Panginoong Diyos. Pagdating nila sa palengke, ay nakita niya kagad si David. Nagulat si Tomas nang mara siyang inilapag sa harap nito. Nanlalaki ang mga mata nito at biglang namutla. Kuya, bakit ka pa nandito? Di ba sabi ko na sa'yo? Umalis ka na dapat eh. Bakit? Nanginginig ang mga kamay ni David habang hawak ang kutsilyo. Hindi ko to kayang gawin, kuya. Hindi ko to kayang gawin. May biglang lumapit sa kanya at tinutukan siya ng matulis na bagay sa likod. Napasigaw si David dahil sa gulat. Sandali lang. Hindi ko kayang patayin to. Kapatid ko siya eh. Nagtinginan ang mga lalaki na nakapaligid sa kanila. May ilan na napangisi at nagbulungan. Tapos ay iniutos pa rin na ituloy ang pagkatay. Pakiusap naman oh. Balato niyo na sa akin to, wag ang kapatid ko. Habang nagkakagulo, biglang dumating si Aling Dolores. Tama na yan. Sige, pakawalan niyo ang lalaking yan. Aling Dolores, salamat po. Salamat po sa inyo. Agad na sumunod ang kanyang mga tauhan. Agad nilang itinayo at inilayo sa mesang katayan ang lalaki. Pero nanatiling nakatali ang mga kamay. Kumusta ka na, Tomas? Akala ko ba'y ayaw mong tanggapin ang trabahong inaalok ko? Kung gayon, bakit ka nandito? Nandito ako para ilayo sa lugar na to ang kapatid ko. Bakit mo naman ilalayo ang pinakamagaling kong matadero? Hindi ko naman siya pinababayaan dito at saka isa pa. Sinusunod ko ang usapan namin. Madali ang pagyaman niya dito. Pwe, anong pagyaman ang sinasabi mo? Ginagawa mong kriminal ang kapatid ko, hayop ka! Hayop ka, Dolores! Tumigil ka!
Huwag mo kong pagsalitaan ng ganyan. Tinampal ni Aling Dolores ang muka ni Tomas. Subalit bigla itong napapitlag nang maramdaman na tila napaso ang kanyang kamay na ginamit sa pangsampal sa lalaki. Subalit hindi siya nagpahalata. Wala kang magagawa. Ganito kalakaran dito. Ang mga tao na nabibihag namin at nahuhuli ay pagkain lang namin. Kaya malahimik ka. At kung gusto mong mabuhay, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Alam kong alam mo na gusto ko ang trabaho mo. Pumayag ka lang na maging tagakatay at mabubuhay ka. Umiling si Tomas. Nanlilisik ang mga mata. Hindi ako papayag. Kahit kailan, hindi mo ako magagawang kasangkapan sa kalupitan mo. Kuya, sige na, pumayag ka na. Isipin mo naman ang asawa at anak mo. Kapag namatay ka, paano na sila? Kawawa sila kung may iwan sila. Pumayag ka na, kuya. Ito na lang ang paraan para mabuhay ka. Natahimik si Tomas nang biglang maalala ang asawa at anak. Ngunit habang nagtatalo ang isip niya kung papayag ba siya o hindi, biglang may narinig silang malakas na kalabog mula sa kung saan. Nang tignan niya, nakita niya na sumusugod si Mang Lazaro. Ilan sa mga naunang rumisponding lalaki ay agad nitong napatay. Dahil dito, nagkagulo ang lahat dahil sa nakitang banta. Biglang nagbago ang kanilang mga anyo bilang nakakakilabot na mga aswang. Diyos ko, totoo nga. Sinalakay agad ng mga ito si Mang Lazaro. Tumalon ng ilang aswang papunta sa kanya at mabilis na nakipaglaban. Mang Lazaro! Utulong sana si Tomas, ngunit mabilis siyang pinigilan ni David. Kuya, wag! Hindi mo kaya! Papatayin ka nila nang walang kahirap-hirap! Ngunit hindi yun pinakinggan ni Tomas. Galit na galit siya at pakiramdam niya ay umiinit ang buo niyang katawan. Hinila niya ang braso mula kay David at tumakbo papalapit. Habang tumatakbo, para siyang may naririnig na mga boses na bumubulong sa loob niya. Sinasabing lumaban siya. Isang aswang ang biglang humablot sa kanya, pero bigla din siyang binitiwan. Nagsisisigaw ang aswang na yon at kitang-kita ni Tomas ang paggapang ng tila kulay asul na apoy sa kamay ng aswang. Isang aswang pa ang lumapit, ngunit mabilis niyang nasuntok ito sa muka. Nagulat siya nang makitang nabali ang panga ng halimaw. Lumingon si Mang Lazaro at nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngumiti sa kanya si Mang Lazaro kahit nakikipaglaban. Handa ka na ba, iyo? Handa na rin ang kapangyarihan ng medalyon mo. Sige, gamitin mo ng mahusay. Napatingin si Tomas sa kanyang dibdib. Ang medalyong akala niyang peke ay nakita niyang kumikinang, buhay na buhay at nagniningning. Nagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban. Marami na rin silang napaslang na mga aswang. Samantala si David naman ay natulala sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Napahawak tuloy siya ng maigpit sa hawak na kutsilyo. Ang galing! Paano niya nagawa yun? Nagpatuloy ang labanan. Ang mga lampara na ginagamit nila ay nalaglag sa lupa. Nagliyab ang ilang mga tuyong damo at ang amoy ng usok ay humalo na sa amoy ng dugo ng mga aswang. Samantala si David ay nagsimulang kumilos nang makita niyang nagbago na rin ng anyo ni Aling Dolores na nasa kanyang tabi. Kitang-kita niya ang biglang pagpangit ng anyo nito at dahan-dahan yung pagkilos papalapit sa nakatalikod niyang kapatid. Hindi na malaya ni Tomas ang paglapit ng aswang. Humanda ka! Papatayin kitang hayop ka! Papatayin ko kayong lahat! Hindi maaari! Kuya! Napalingon si Tomas at kasabay nun ay bumulagta ang halimaw. May nakatarak doong isang malapad na kutsilyong pangkatay. Napatingin si Tomas kay David. Malakas ang hingal nito at bahagyang nanginginig. Hayop ka! Traidor ka, David! Traidor! Humakbang ang binata palapit sa kuya niya.
Iniabot niya ang isa pang kutsilyo na hawak niya, tapos ay hinarap niya ang naghihingalong si Aling Dolores. Hindi ako traidor. Kailanman, mas magiging matimbang pa rin ang dugo kaysa sa tubig, Aling Dolores. Yan ang totoo. Nanlaki ang mga mata ni Tomas. David, Ngumiti ng mapait si David, sabay harap muli sa mga kalaban. hindi ko na kayang baliwalain ang lahat ng to, kuya. Tama ka. Simula ngayon, magkasama tayong lalaban. Nagsama-sama ang mga magkakakampi at nasa harap nila si Mang Lazaro na nagniningning ang mga agimat na nakasuot sa kanyang katawan. Samantalang si Tomas naman, sa paningin ng mga aswang, ay may apoy itong nakapalibot sa kanyang katawan. At sa huling sandali, silang dalawa ni David ang nagtulungan para pabagsakin ang mga natirang aswang. Ginamit nila ang pangkatay na kutsilyo at isinaksak yun sa dibdib ng halimaw. Ah! Para to sa lahat ng mga taong pinapatay niyo sa akin! Mga hayop kayo! Mga halimaw na walang kaluluwa! Nangisay hanggang sa mamatay ang huling aswang. Natapos na ang laban. Lumapit si Tomas sa kanyang kapatid at mahigpit niya itong niyakap. Salamat. Tapos na, David. Tapos na ang laban. Ngumiti si David. Halos maiyak. Pasensya na, kuya. Kung matigas ang ulo ko. Pero mula ngayon, magbabago na talaga ako. Makikinig na ako palagi sa'yo. Tama na. Kumalma ka na. Hindi ako galit sa'yo, Tol. Biktima ka din dito. Hayaan mo. Tutulungan kitang ayusin ang lahat ng ito. Tumango si David. Huminga siya ng malalim at pilit na pinakalma ang kanyang sarili. Samantala, bago sila tuluyang umalis, ay pinakawalan nila ang lahat ng mga biyag. Marami ang naiyak at napahagulgol ng malakas. Panay ang pasasalamat nila dahil natapos na ang kanilang malagim na bangungot. Matapos ang matinding laban, sama-sama silang lumabas ng gubat at nagsiuwian na sila sa kani-kanilang mga bahay. Ngunit si David, pinilit ni Tomas na umuwi muna sa bahay niya. Nang makita sila ni Fiona, ay agad siyang sinalubong ng yakap ng kanyang asawa. Salamat sa Diyos! Pinakinggan niya ang dasal ko. Bumalik ka, mahal ko. Bumalik kayong dalawa ng ligtas. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Babalik ako. Napangiti si Fiona kahit umiiyak. Lumapit ang kanilang anak na si Miko at yumakap na rin sa papa niya. At nang matapos ay lumapit din ito kay David. Niyakap din niya ng mahigpit ang kanyang tito. Masayang masaya si David habang nakayakap sa kanyang pamangkin. Nang matapos ay hinarap nito si Tomas. Kuya, patawad talaga ha. Nilapitan siya ni Tomas at inakbayan. Wala na yun, Tol. Kalimutan na natin ang lahat. Pwede naman tayong magsimula ulit. Tumawa si David at muli silang nagyakap na dalawa. Nang matapos bumuhos ang emosyon ng isa't isa, inanyayahan na sila ni Fiona na pumasok na sa loob ng bahay. Naghanda siya ng masarap na merienda para sa dalawa. Samantala, si Mang Lazaro naman, matapos ang lahat ay dumiretso sa libingan ng kanyang anak. Masayang masaya siya na ibinalita sa puntod na nakuha na nila ang hustisya. Halos maiyak sa tuwa ang matandang lalaki habang hinahalikan pa ang puntod ng yumao niyang anak. Samantala, makalipas ang ilang araw, kinausap ni Tomas si David tungkol sa kalagayan nito at ibinukas niya ang usapan tungkol sa pagpaparehab. Ano sa palagay mo, Bunso? Gusto mo ba?
Pumayag si David, hindi lang para talikuran ang bisyo ng pagsusugal, kundi para hanapin ang bagong direksyon ng kanyang buhay. Pinili niyang baguhin ang kanyang sarili, hindi lamang para sa sarili niya, kundi para na rin sa mga taong naniniwala at nagmamahal sa kanya, ang kanyang kuya at ang buong pamilya nito. Simula noon, nangako siya sa kanyang sarili na hindi niya sila bibiguin.